we would like to dedicate this simple tribute to my mom and dad. As an introduction, I would like you to hear this short message from Father Jerry Orbos, which is one of my most favorite part of his message. And this also served as an inspiration of this tribute. You have to love again. That's the only way to peace. Some of us are not very expressive of our loving. Tayo po mga Pinoy, we're expressive in so many ways, ha? Alam po nyo, the eyes ng Pinoy, very expressive. Pataas pa baba kung magsalita, no? In fact, we are the only people in the world. Ano unang tinuturo sa mga sanggol? Beautiful eyes, beautiful eyes. O kaya, makuha ka sa tingin. So, the eyes. Alam po nyo, isa pang expressive po sa Pinoy, yung pong lips natin. Pag nagsasalita ang Pinoy, ang daming expressions, etc., etc. In fact, we are the only people in the world that point even with our lips. Yung mga dyan lang, dun lang. Expressive po. Ano pa kung expressive sa Pilipino? Picture taking. Nako, pag sinabi picture, picture, automatic, smile na yung Pinoy, no? At saka kahit i-bulldozer mo, hindi na po alis dun. You know, one time I had a funeral mass. Naku po, iyakan ng iyakan. Buong misa, wala nang nakikinig, iyakan ng iyakan. Tapos sabi ng photographer, picture, picture. Nako, nagngitian yung nagpa-picture taking. Pati nga yung patay nag-smile, you know. Expressive. Kaya lang po, when it comes to expressions of love, medyo hindi tayo expressive. Saka na lang yung Father. Corny naman yung I love you, I love you. Hindi po corny yan. Kaminsan nanay mo niyan, hindi mo man lang maakap. Tatay mo, anak mo, hindi mo lang masabihan, I love you, mahal kita. Understood na lang, Father. Mahirap po yung understood, many times misunderstood. Kaya sabihin, saka na lang, Father. Pag naghihingalo na siya, Father. Pagpatay na siya, Father. Do not postpone your loving. May I just share with you a simple letter. Sulat po ng isang nanay. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Mahal kong anak, sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, nakakabasag ako ng pinggan, nakakatapon ng sabaw sa pagkainan. Anak, wag mo naman akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda, nagsaself-pity ako tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag ka naman sanang magsabing bingi. Pakiulit na lang, anak, ang sinasabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak, ha, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pang maglakad. Pasensya ka na kung minsan nagiging makulit, paulit-ulit, parang sirang plaka. Anak, pakinggan mo na lang ako at huwag ka sanang magsasawang ako'y pakinggan. Natatandaan mo ba, nung bata ka pa, paulit-ulit mong kinikwento ang tungkol sa iyong mga kaibigan, mga laruan. Anak, pagpasensyahan mo na rin ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. At anak, pagpasensya mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala marahil ito ng katandaan. Alam mo, anak, pagtanda mo, maintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo, anak, kahit sandali lang. Please, anak, inip na ako sa bahay, maghapong nag-iisa, walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho mo, subalit nais kong malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit sandali lang, kahit hindi ka interesado sa mga kwento ko.
At kapag dumating na ang sandali na ako'y magkasakit, maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi na naman ako magtatagal. At kapag dumating na ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala, anak. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Mga kapatid, think of people. Ang daming mga taong nagmahal sa iyo, tumulong sa iyo. Please, do not postpone your loving them. If you have time, right now, right away, make that phone call, send that text, yun nasa tabi mo, na mahal mo sa buhay, express your love right now.